Sa 6, if you can answer, use category. Next question. Next question tayo. Sa 7, expression will allow yung tawa. Ayos lang yun. Sa 8, gawin natin may kaayusan. Unang isang kay Bro Jared, 10 minutes. Yan, magandang gabi sa inyo mga kapatid, mga akong pinalanggang igsoon at sa ating napakagwapong katunggali. Bagamat peke ang kanyang Diyos na pinakikilala ayon sa 4.8 ng Galacia, ay nananatili pa rin gwapo. Kaya magpasimula tayo mga kapatid sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harm, and from accident. If any of us has been subjected to any curses, hacks, or spells, I declare these curses, hacks, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirit has been sent against us, I decommission you, and I send you to Jesus to deal with as you will. The Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us from evil. Amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ngayon, ang ating titindigan na usa kahalili sa kamatuoran na siyang aral ng simbahang Katoliko na sa proposisyon natin, akong pamatud-an sumala sa Biblia na ang mga santos o ang mga larawan ng simbahang Katoliko ay dinidiyos-Diyos sumala sa Biblia. Total, nasa Luzon tayo, mag-a-adjust tayo kay kapatid Gamar Umpaw na aking patutunayan na ang larawan at ribulto ng mga santos ng simbahang Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Ngayon, malamang makukonfuse tayo sa kanyang mga babasahing talata, mas mabuti sagutin na natin dito. Ito, ano ba yan? Kanina pa. Una, isa sa mga paborito ng mga protestante, lalo na ni Mark Pombao, ang 24:5 sa isang Exodo. Di ba, Mark? Papatungkol nila sa mga santo. Napakalinaw! Sinabi ka ng Diyos, huwag kang gagawa! Pero ang Catholic Church, gumawa! Kaya yung ribulto ng mga Catholic Church, Diyos na daw. Ito ginagarantiya ko sa iyo, Mark. Wala kang mababasa maski sa Synoptic Gospel ni Kristo na ang mga santo o larawan ng mga santos na mismo si Kristo ang nagbigay sa 4.3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible. Basahin natin. Ito, Mark Umpaw. Baka hindi mo napaghandaan ito. Sa The Message Bible, letra por letra nating mababasa ay ganito. Sa 4.3, Christ will give us the best picture of God. Therefore, si Kristo mismo ay nagbigay ng larawan ng Diyos. Meron ba itong koneksyon sa 3 Gs ng ikalawang kronika na ang Diyos mismo nag-utos na mag-project ng larawan at ilagay sa kanyang templo? Meron. 3 Gs ng ikalawang kronika at sa kapanal-panalang bahay ay umukit ka ng larawan. Malamang, magkakaroon ng kontradiksyon kung yung utak ni Mark Pombao ang isusuksok natin sa atong utok. Kasi bulagin. 4.4 ng ikalawang Korinto, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng hindi sumasampalataya. Hindi ka kasi sumasampalataya, Pastor Mark. Kaya nabulag ka. Kaya para sa iyo, lahat ng ribulto sa Biblia, automatically na Diyos na. Ngayon, ito ba yung subject of the sentence sa 3 Gs ng ikalawang kronika? Yung nasa 24:5 sa isang Exodo? Maglalatag lang muna ako ng isang talata. Titingnan natin kung magigiba ni Mark Pombao. Una, ang kanilang istad lahat ng mga protestante, yung huwag kang gagawa ng larawang kinanyuan. Sabi dito, huwag gagawa. Bakit ang Diyos mismo nagpagawa? Dahil sa Biblia, kailangan nating maintindihan, may larawan ng mga banal at larawan ng mga balbal. Pastor Mark Pombao. Ngayon, ano yung mga larawan ng mga balbal? Yun yung subject of the sentence sa Isaiah. Yun yung subject of the sentence sa ang kanilang mga Diyos sa nayaring pila. May matang hindi nakakakita. May ilong na hindi nakakaamoy. May bibig na hindi nakakapagsalita. Kung yun ay applicable sa lahat, paano yung kapitbahay namin? Bulag yun. May matang hindi nakakakita. Diyos na pala para kay Mark Pombao yan. Ano yung pilihan sa amin ng ulam?
Napakababa dahil tinaasan yung kalsada, bibili ka, luluhod ka. Sinasamba na pala natin ang ulam. Dahil kailangan natin maunawaan, Mr. Mark Ompao, na hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba sapagkat originated. Ito, hawak ko ang mga translation, Mark Ompao. Solid references ito. Sa 7:6 mismo ng Josue, may mga propetang nagpatulabas sa larawan. Kasi yun ang konklusyon nila eh. Okay naman daw ang larawan. Wala naman daw problema, wala akong tutol doon. Ang masama daw, pag sinamba. Wala namang araw sa Catechism of the Catholic Church na sumamba sa larawan. Kundi nire-respeto, gaya ng ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue, na ang ginamit na Hebrew term ay presepesepen, ayon mismo sa Hebrew interlineal, kneeling down without intention of worshiping. Pagluhod, pagpapatirapa, na walang intensyon na pagsamba. Para sa kanya pag lumuhod, sumamba na. Baka hindi ka nagbabasa ng Greek. Hindi ka rin nagbabasa ng Hebrew. Pinalanggan mong baw. Bakit? Dahil magkakaroon ng kontradiksyon. Kontradiksyon. Maraming kontradiksyon. At mangyayari lamang yan pag pinaniwalaan natin ang mga bulaang mga ngaral. Isa ka na doon, Mr. Mark Ompao. Saan mababasa? 24:24 Mateo, sapagkat marami magsisimba rito na mga bulaang propeta. Isa ka na doon. Bakit? Magsariling interpret, lahat daw ng pagluhod ay pagsamba. Hindi niya nabasa yung original translation sa 7:6 ng Josue na ang nakapaloob ay presepesepen. Kneeling down without intention of worshiping, na siya ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo in New Testament, na upos itaas na larawan na kanyang binigay sa The Message Bible 4:3 ng 2 Korinto, na ang subject of the sentence, Mr. Mark Ompao, ay yung nasa 3:14 ng 1. Anong sabi? At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon rin kinakailangan itaas ang anak ng tao. Wala pupuntahan niya yung ahas. Mahilig sa ahas ito eh. Pupuntahan niya yung ahas. Yung ahas ba? Sino ba yun? Sino ba yun? Kaya pinasira yun. Pero nagbigay ng manifestasyon si Apostol Juan na siya ay pinasulat sa kanya ng ating Panginoon Kristo sa 3:14 ng 1 na kung paanong itinaas sa ilan ang tansong ahas, gayon din kinakailangan itaas ang anak ng tao. Paano itataas yung anak ng tao? Nakataas lang sa langit. At yun si Kristo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng larawan na kanyang binigay in New Testament sa 4:3 ng 2 Korinto, Christ give us the best picture of God o larawan ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kapatid, yung Diyos ba'y banal? Banal. Ngayon, yung picture, anong kahulugan nun? Larawan. Ngayon, kung ang Diyos ay banal at yung ibinigay ni Kristo ay larawan, anong ibig sabihin nun? Larawan ng banal. Sinamba ba? Hindi. Bakit pinagpatirapan? Hindi upang sambahin, kundi upang respetuhin, sapagkat ang kahulugan ng pagluhod, pagpapatirapa sa 7:6 ng Josue na siyang ginawa mismo ni Propeta Josue in Hebrew, presepesepen, kneeling down without intention of worshiping. Sumasamba ba tayo sa libulto mga kapatid? Hindi. Diyos-Diyosan ba sila? Hindi. 8:4 ng 2 Korinto sa ang dating Biblia, ganito ang atong mabasa. 8:4. Ang sabi, tungkol sa mga bagay na hinandog sa Diyos-Diyosan, alam naman natin na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Last 3 minutes. Ano? Totoo ba si Santa Maria Belen? Totoo. Sagot kayo mga kapatid. Totoo ba si San Antonio de Padua? Totoo. Ngayon totoo sila. Ayon kay Apostol Pablo sa 8:4 ng 1 Korinto, ang Diyos-Diyosan ay hindi totoo. Ngayon totoo ang mga santos at ayon sa 3:12 ng Apokalipsis, yung mga inaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng tunay na simbahan ng Diyos ay magiging kanyang haligi. Diyos-Diyosan ba yun? Hindi. Dahil kailangan natin maintindihan, Mr. Mark Ompao, sa Biblia, dalawa ang klase ng larawan. Isang banal, isang balbal, isang inutos ng Diyos, at isang pinagbawal ng Diyos. Saan mababasa? 24:5-6 ng Exodo. Yung isa, 3:10 ng 2 Kronika. Kaya, i-wave na natin, moderator, para matanong na tayo ni Mr. Mark Ompao. Okay, dako tayo sa cross-examination. Magtatanong po kayo, Mark Ompao, 15 minutes. Proceed.
Good evening, no? Okay. Salamat sa magandang presentation ng ating kakungali na si Bro Jared. Okay. Unang tanong ko po, Bro Kapatid na Bro Jared. Unang tanong ko po. Okay. Ano po ba yung pinagkaiba ng adoration sa veneration? Una, moderator, wala akong nilatag na adoration and veneration. Maliwanag sa ating tema, magtanong ka ayon sa ipinresenta ko. Baka mamaya presinto na yung latag mo. Pagkira ka naman. Objection, moderator, pagalitan nyo, kumain Okay, at bro. nyo sa munggo. Magtanong po kayo tungkol sa sinabi ko, nilatag po ni Bro Jared. cross, moderator. Pagkira ka naman, no? Sa rules po natin yan. Next question ko po. Nabanggit niyo yung tansong ahas. Wala nga namang binanggit mo. Ako ang nag-present. Siyempre, binanggit ko. Nabinasa ko. Wait lang Hindi po, Bro naman mo. Jared. Tapusin po muna Gusto mo naman natin. magtanong? Sige, tanong po kayo. Punta tayo dun sa nabanggit mo, no? Dahil nasa, yun ang rules. Okay, punta tayo sa nabanggit mo. Yung tansong ahas, tingnan natin kung naiintindihan ng ating kaibigan si Bro Jared. No? Tama po ba na yung tansong ahas ay kinumpara sa Son of God, kay Kristo? Tama po bang kinumpara yan? Basahin natin. Total, hindi kategorikal ng kanyang tanong, moderator. Rule 3:14 ng 1. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilan ang ahas ay gayon rin kinakailangan itaas ang anak ng tao. Sa papaanong paraan, ngayon si Kristo nga sa langit na, sa pamamagitan ng ibinigay niya, mismo sa mga apostoles, mismo sa mga disipulo, sa 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible, picture of God. Sino ba yung Diyos? Hindi naman pwedeng ikaw. Lalabas Diyos na talagang literal yun. Yung Diyos na yun, 5:20 ng unang 1, yung naparito, nagkatawang tao, may larawan, at yun ang ating Panginoong Jesucristo. Sunod na tanong, Mr. Okay, Marco. next question. Hirap-hirapan mo naman. Baka mamaya, basahin mo 5:7 may Deuteronomio. Baka meron dyan, search. Okay. Follow-up question sa tansong ahas, no? Okay. Paano kung sinamba yung tansong ahas? Tama ba sinisindihan ng insenso yun? Tama po ba na sinisindihan ng insenso? Tama? Tama. Unang-una, wala akong nilatag na sinamba, nilagyan ng insenso. Ang nilatag ko, sinamba, pero walang insenso. Matuto ka ng disiplina. Maliwanag na maliwanag, hindi mo nagigiba sa 3:14 ng 1, utos itaas sa bagong tipan ang anak ng tao sa pamamagitan ng kanyang larawan na binigay sa 4:3 ng ikalawang Korinto na siyang larawan ng mga santos at pwede pang maging haligi ayon mismo sa 3:12 ng Apokalipsis. Huwag ko pupunta sa ahas. Sabi ko sa inyo may hilig sa ahas ito eh. O, sunod na tanong, Mr. Rombao. Wala na kita dyan sa tansong ahas, no? Okay. Nabanggit mo yung balbal sa banal na ribulto o larawan. Okay. Yung tansong ahas po ba, balbal na ribulto na pinagawa ng ating Diyos? Balbal po ba yan? Kategorikal? Okay, muna, hindi, sapagkat inutos ang ating Panginoon Kristo. Pero nung sinamba, naging balbal na. At wala namang utos sa Catechism of the Catholic Church, katunayan, nasa our Catholic page, page 220, we do not worship the same. Catechism of the Catholic Church, this is the official doctrine of the Catholic Church, we worship only a one God in three persons. Sino yun? Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi naman pwedeng ikaw, Espiritu Santo ka. Sunod na tanong. Next question. Okay, Mr. Rombao. Wait lang po, Bro Jared. Huwag niyo pong sasabihin yung Espiritu Santo po. So, proceed tayo, bro. Yung ribulto mo ba, mga larawan ng simbahan Katoliko, ito po ba ay pinagawa, may utos po ba sa Biblia na masusulat, na nakasulat, na ito ay inutos para gumawa tayo ng ribulto at larawan ng simbahan nasa ating simbahan? Yes, Old Testament pa lang inutos na yan. Hindi mo alam basahin yun, Pastor? O, 3 ng ikalawang kronika, maliwanag sa ating presentasyon na sa kanyang kabanal-banalang bahay umukit ng larawan. Malamang, alam ko na yung itatanong mo, basang-basa ko nakilos din yun, dahil instant ko yan eh. Meron ba kang mababasa dyan, pinagawa larawan ni Santa Maria? Ang Hebrew word niyan, alalahanin mo Mr. Mark Umbao, is meklaet. Human graven images, kahalintulad ng larawan ng Iglesia Katolika. Katunayan, ayon mismo sa mga kamag-anak ninyong protestante, hindi namin kamag-anak ito dahil paki itong mga ito eh. Anong sabi? Ayon mismo dito sa Bible commentary, ayon mismo sa kanyang komentaryo sa 3
ng ikalawang kronika, basahin natin ha. Ayan, ano sabi? Ito, nakalagay. All that was visible inside the temple was gold, the symbol of deity. Ano ba yung deity? Ayon mismo sa dictionary ay Diyos. Therefore, larawan ng Diyos, larawan ng simbahan katolika na in Hebrew word ay meklait. Kailangan maintindihan mo yung original translation in Old Testament, meklait at mesabe. Magkaiba yun. Huwag mong pagdikitin. Parang pinagdidikit mo tayo niyan. Next question, Mr. Marcombao. Yung mahirap. Next question. Medyo hirapan natin yung tanong, no? Medyo hirapan. Hirapan mo na, kapatid. Ano yung patunay mo, bro, Jared? Namnamin mo yung tanong ko, ha? Namnamin mo po, ha? Objection mo Tanong po kayo, bro. Objection? Huwag ka sabihin na alam namin. Kasi hindi naman nakakain yun. Wala ka ng pansit kanton dyan. Magtanong ka, I am under process of Okay, arrest. bro. Huwag ko sabihin lang namin. Sasagutin dahil tungkulin ko yun. 3:15 ng unang Pedro na hindi inugali ng born again Christian. Okay, Sunod na tanong. moderator time. Magtanong po kayo, bro. Mark, tanong po kayo. Ano ang patunay mo, bro? Paano mo matitiyak na yung itsura ng niluluhuran nyo, pinagsisilbihan nyo, at pinaglilingkuran yung ribulto, ayan ay si Maria, yan ay si Kristo, ayan ay kung sino-sino apostol. Ano po, paano mo patutunayan sa akin na matitiyak mo na eksaktong mukha nila yan? Aba, oo. Kaya nga may tinatawag sa simbahan na oral tradition at written tradition. Ano isa? Yung oral and written tradition ating mababasa sa 2:15 na ikalawang Tesalonika. Napanghawakan ninyong tradisyon na sa inyo'y pinangangaral ko. At isa sa tradisyon ng simbahan na siyang utos ni Apostol Pablo panghawakan. Alam mo ba yung Our Lady Perpetual Help? Salus Populi Romani or Pro Nobis? Si San Lucas ang nagpinta nun, hindi niya naman mapipinta yun kung hindi niya nakita yung pinagpipintahanan niya na si Santa Maria. Ngayon, bumalik ka sa presentation ko, pagpunta akong Masbate, ikaw Cavite, malalayo na tayo. That is a strawman policy, Mr. Macumbao. Next question. Next question. Hirapan mo, Mr. Macumbao. Subukan natin, pipiliin natin. Follow-up question, no? Follow-up. Sabi mo, hindi Diyos-Diyosan yung mga ribulto o mga larawan. Sabi ng Biblia, Reskis ng ikalawang kronika, sa kabanal-banal ng bahay, umukit ka ng larawan. Ano yung utos na larawan? Ayon mismo dito sa inyong mga kapatid na protestante. Sa imong mga kauban, yung inutos ng Diyos is a picture of deity glorifying the God. Ano ibig sabihin ng deity? Diyos. Saan ka ba nakita ng Diyos na tunay? Diyos-Diyosan. Hindi mo pwede maging Diyos-Diyosan. Yung baka ikaw. Next question, Mr. Marcombao. Tanong po kayo. Patapusin po muna natin yung tanong po ni Mark ba? Counter objection, moderator. Okay. Ang counter objection ko, bilisan niya magtanong. Okay, magtanong po kayo, bro. Diretso po, diretso. Okay. Linawin ko yung tanong, bro, Jared, no? Kasi nahirapan yata na siyang makuha yung tanong. No? Okay. Ang tanong ko po, bro, Jared, ang tanong ko po, yung kung merong ang ribulto nyo, halimbawa si Kristo, basta mag-ano muna tayo, no? Mag-focus muna tayo kay Kristo, no? Kung may 20 na variation ng mukha ni Kristo, at isa lang yung tama doon, tanggap nyo po ba yung 19 mali? Hindi yan ang ating tema. Maliwanag sa aking latag, moderator, strawman policy na naman, page 95 of the Debate and Argumentation Africa Edition. O, di mo alam yun, ha? Nakikipag-debate ko, wala kang bale. Parang yung mga kawawang cowboy, may pa rin walang bala. Hindi yan ang tema natin. Ang tema natin, akong pamatutan, sumalat sa Biblia, na ang larawan sa mga santos, Diyos, at yun ang aking napatunayan na hindi mo pa nagigiba. Sa mukha, isa na nare-representasyon nun. Si Kristo, na siyang anak ng Diyos, na siyang ibinigay niya sa 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible. Jesus give us the best picture of God. Para sa inyo, yung best, hindi pa rin best. Kaya, next question, Mr. Marcombao. Baka mag-chat-GPT ka dyan, ha? Ano? Okay, sundan ko yung tanong ko, no? Para medyo mas maintindihan ni Bro Jared yung dapat niya. Objection, moderator? Okay, anong Huwag niyang sabihan, naiintindihan. Therefore, ang punto niya, hindi ko naiintindihan. That is too personal. Argumentation of Debate African Edition, page 81. That is a personal ata. Focus ka lang sa tema. Moderator's time. Ay, naku, patay tayo niyan. Ay, naglol. Huwag po tayong personal attack po. Nasa rules po natin yan. So,
Sige po, tanong po kayo. Anong tanong? Proceed na ako sa tanong, no? Proceed na ako sa tanong. Halimbawa, maglagay ako ng isang ribulto. Objection, moderator. Ayoko ng halimbawa, gusto ko totoo. Okay, tanong po kayo bro. Tanong kayo. Yung totoo daw. Hindi naman halimbawa nilatag ko ayon sa Biblia yun eh. Totoo ba yun? Totoo yun. Kaya huwag kang magtanong ng halimbawa, ang itanong mo, yun totoo. Tanong po kayo bro. Ngayon lang po, wala na sa tema to. Tanong ng tanong, wala na pala sa tema. I am under cross-examination. This is your obligation na tanungin ako ayon sa sinabi ko. Wala naman sinabi halimbawa eh. Ang sinabi ko, kakaturan, katotohanan, na hindi mo pa magiba na ang Diyos mismo nagutos sa 3 ng ikalawang kronika ng banal na larawan ayon mismo sa paliwanag din yung mga protestante that is a symbolize the glory of God and that image is an image of deity. At ayon sa dictionaryo, the deity is God. Na siyang ibinigay in New Testament, maliwanag na maliwanag sa 4:3 ng ikalawang Korinto, the Message Bible. Gibuin mo naman yan, Mr. Mark. Ako, kawawa ang buhay ng Christian yan. Proceed po. Ano? Next question ko, bro. Next question ko. Alam niyo naman po siguro, no? Magtanong po kayo bro. Magtanong po kayo. Huwag po kayong magpaliwanag po. Punta tayo kay dun sa Black Nazarene. Kasi wala akong makita ang multo ni Cristo eh. No? May Black Nazarene tayo, no? May Black Nazarene. Okay. Yan ba ay ano yung katangian ni Black Nazarene para masabi mo yan si Cristo? Aba, unang-una, si Kristo yan. Alam ka naman ikaw yung lipasan ng krus, eh di sana nakapako ka na sa krus. Isa lang yun, isang nare-representasyon kahit anong kulay, yun ang ating Panginoon sa Kristo. Halimbawa, ikaw, pinapinag kita sa araw, porket pa nangitim ka, hindi ka na siya mag-umbaw, mag-umbaw ka pa rin, bulaan na lang, na hindi magigiba ang ating proposisyon na ang larawan ng mga santos ng simbahang katoliko ay hindi Diyos-Diyosan na ayon mismo sa paliwanag ng inyong mga kauban na protestante. Kaya, next question, Mr. Marcombao, hirap-hirapan mo naman. Bihira naman yan, no? Clarification lang, no? Clarification lang, no? Objection, moderator. Okay. Magtanong siya, yung walang Okay, clarification. tanong po kayo bro. Tanong po kayo. Tanong na lang. Okay. Tanong! Ang karapatan ninyo po, magtanong po, hindi po magpaliwanag. Bro Jared, alam mo po ba na hindi lang si Cristo ang pinako sa krus? Alam ko. Pero alam namin na yung larawan na nakapako na yan ay si Kristo. Dahil alam namin ang nare-representasyon niyan na siyang utos itaas sa 3:14 naman. Kasi ang tinataas mo panyo. Kami magpupuri sa bangin. Buong na din eh. Ang tinataas namin sa 3:14 ng 1 at kung paano itinaas sa ilang ang ahas, gayon rin kinakailangan itaas ang anak ng tao. Sa paanong paraan? Maliwanag na maliwanag, Mark Ombao, hindi mo naiintindihan. Sa 4:3 ng ikalawang Korinto, the Message Bible, Christ give us the best picture of God. Magandang litrato, magandang larawan ng Diyos na sinutos itaas sa 3:14 ng 1. Kipain mo naman, Mr. Mark Ombao. Ayun ako naman yan, oh. Tanong. Next question, bro. Next question. Okay? Yung isang napako po ba sa, yung tatlong napako, isa doon, Objection, moderator. Wala sa tema natin yung tatlong napako. Okay, so... Ang tema natin yung larawan ni Kristo. Na siyang utos sa itaas sa 3:14 ng 1 na siyang ibinigay sa 4:3 ng ikalawang Korinto, the Message Bible. Christ give us the best picture of God. Sa paano paraan? Sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos na siyang krus sa 1:18 ng unang Korinto. Si Kristo pinag-uusapan natin, ang santos ang pinag-uusapan natin, kung saan-saan ka na nagmaneho. Lasing ka ba, Pastor? Magtanong ka. I am under cross-examination. Balik po tayo sa tema bro. next question, bro Jared. Paano ko malalaman, bro, yung pagluhod ko sa ribulto ito, paano ko malalaman na adoration yan o veneration? Objection, moderator. Wala sa tema natin ang adoration and veneration. Maliwanag na maliwanag, stay on topic. Stay on topic po tayo. Obligado Ilang beses na ka, po yan bro. under cross-examination, na itanong yung sinabi ko. Sa 7:6 ng Gospel, yung ginamit kong term ng pagpapatira pa in Hebrew, 3:7, meaning down without intention of worshiping na siyang ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Gospel. Gusto mo, mamaya doon tayo eh. Kaya, next question, Mr. Bro, Marcombao. wait na daw po. Wait na, wala na
Bro Mark. Sige. Tanong po, 10 minutes ulit. Proceed na. Proceed. Global test, hello? Okay. Pagpapalang gabi, no? Salamat po sa oras na pinilaan nyo sa talakayan ito. At naniniwala po ako na hindi ito masasayang dahil po ito ay pag-aaral ng kanyang salita, no? At okay, salamat, no, sa magandang presentation natin kapatid, natin ang si Bro Jared, okay? Simulan ko na po na himay-himayin yung mga nabanggit niya, no, na napansin ko na hindi ayon sa salita ng Diyos. Bakit nga po ba ang ribulto o yung larawan ng mga simbahang Katoliko ay Diyos-Diyosan? Bakit ko po tinitindigan, pinaniniwalaan na yung ribulto at larawan ng simbahang Katoliko ay Diyos-Diyosan, ay magbibigyan ko ng mga talata at ng katuwiran, no? Pero bago ako pumunta dyan, simula ko muna sa isang paglilinaw o isang disclaimer, no? Hindi ko po nilalahat, tandaan po natin, no? Nililinaw ko muna ito para hindi may strawman ako or bigyan ng maling magkaroon ng maling presumption, no? Una sa lahat, hindi ko po nilalahat ang lahat ng kaanib na iglesyang simbahang Katoliko na nakakagawa ng idolatry. Hindi po lahat. Okay? Hindi po lahat. Ngunit, may mga ilan na nakakagawa ng idolatry dahil sa salitang adoration at veneration. Okay? Yung dalawang salitang ito ay kapag hindi natin lubos na naunawaan, ito yung pwede magdulot ng kaligawan or pagkahulog sa idolatry. Okay? At yung mga talata, Hosea 13:2, Jeremiah 10:5, 2 King 18:4, Isaiah 40:7, Exodus 20 verse 5, okay? At Jeremiah 2:27, okay? At isa sa nililinaw ko rin po na hindi po lahat ay hindi po official na doktrina na kaya na nabanggit ni Bro Jared, hindi ko posisyon na official na doktrina ng simbahang Katoliko ang bibulto at ang kanilang mga larawan ay sinasamba nila o ginagawa nilang Diyos. Hindi ko po yun posisyon. Pero po, ang malaki pong problema kasi dito, dahil sa pamamagitan ng practices ng kanilang mga pare o kanilang mga nakakataas sa kanila, yung governing body nila, yung katulad ng pagkalit-kalit na kanilang pare, katulad nung pagluhod sa kanilang kanilang pare sa mga ribulto, katulad ng pagsisilbi, pagpapasan, pagproposisyon, at iba pang paraan ng pagsisilbi sa ribulto, sa pamamagitan ng kanilang practices, sa pamamagitan ng kanilang kaugalian na ipapangaral nila, okay? Na ipapangaral nila ang adoration or veneration ng mga larawan o ribulto. Kaya importante po na maging malinaw sa atin kung anong kahulugan ng veneration at ng adoration, no? Okay, isa pang paglilino na aking ipapahayag, hindi po ako naparito para makipag-away or siraan ng simbahang Katoliko.
Bagkos, narito po ako para ang layunin po ng talakayan nito ay para tayo ay mas lalong lumalim at mag-aral ng kanyang salita. Okay? Hindi dito para makipag-away. Kaya sana po, huwag niyo pong masamain ang aming pagparito para sa ating pag-aaral. No? Pang-anim, okay? Pang-lima, may mga talata po kung ibibigay mamaya sa pangalawang tindig ko, may mga talata akong ibibigay na hindi ko lang mababasa dahil sa limitadong oras. Dahil sa limitadong oras. Pang-anim, okay? Pinapauna ko na po, no? Maaaring may masabi akong hindi maganda, na hindi magugustuhan ng mga kaalig ng simbahan katoliko, maaaring hindi na makasakit ang damdamin. Ngayon pa lang po, iniingi ko na po Manila po, no? Okay? Pusita po ako sa Pusita po ako sa... Last 4 minutes. Okay na po. Pusita po ako sa sa mga punto na itatama ko, sa mga pahayag ng ating katunggali na si Bro Jared, kung saan ito yung okay? Sabi niya, nabanggit niya yung may balbal, may banal, yung tansong ahas, yung hindi man lahat ng pagluhod ay pagsamba, okay? Wala po ako doon sa ganung posisyon na hinuhusgahan ko po ang bawat isa rito na pag Katoliko ka, sumasamba ka sa rebulto. Hindi po, wala po ako sa ganung posisyon, no? Ang nagiging Diyos-Diyosan po ang rebulto at larawan, nagiging Diyos-Diyosan ito dahil po pansinin po natin yung presentation ng ating katunggali. Pansinin po natin yung presentation ng ating katunggali. Hindi niya po distinguish o binigyan ng pagkakaiba yung adoration at veneration. Ito po, tandaan po natin yung katotohanan at kasinungalingan. Minsan kahiglan lang. Kahiglan lang ang diferensya, ang pinagkaiba. Okay? Madalas, yung veneration at adoration nag-overlap at kadalasan pa nga napagpapalit. Okay? Napagpapalit. Okay? Ano ang sabi ni Bro Jared? Hindi yata alam ni Bro Mark na yung pagluhod, hindi yata pagluhod. Alam ko po yun. Bro Jared, alam ko po yun. Kaya nga, ang panganib sa natapos na yung 10 minutes ni Bro Jared, hindi niya napaunawa sa mga kasama niya na paano natin malalaman na veneration pa lang ginagawa natin sa rebulto? Paano natin malalaman na hindi tayo lumalagpas sa boundaries na nasa adoration na tayo? Andito pa lang tayo sa veneration. Okay? Hindi niya napaliwanag. Bakit? Kasi tandaan po natin, nagpapanggap po, sabi nga po sa Jeremiah, ito yung nakakatakot kailangan maintindihan ng ating kaibigan. Sabi dito sa Jeremiah 17:9, yung puso daw, mandaraya. Kaya kung hindi natin lubos na unawaan, mga kaibigan, kung hindi natin lubos na unawaan ang adoration at veneration, ilan kayang Katoliko ay napagpapalit o nag-overlap ang veneration at ang adoration. Na minsan pinawawalang bahala ng mga kapatid natin, mga namumuno sa simbahan ng Katoliko at mga CFP o mga mag-aaral ng Katoliko na hindi nila naintindihan magpo-focus ako dun sa lahat ba ng pagluhod, pagsamba. Magpo-focus muna ako dun, no? Kailangan ipaunawa natin to, okay? Yung adoration at veneration, present ng pagsamba. Ang kahulugan po ba ng veneration ay pagsamba? Marami ako nakausap na CFD, ang kahulugan sa kanilang veneration ay pagsamba. Present yung pagsamba. Yung paggalang, sa adoration at sa veneration, parehas na napapaloob sa adoration at veneration ng paggalang. Ang pagpapahalaga, ang pagmamahal, ang pananalangin, napapaloob sa salitang adoration at napapaloob sa last 1 minute. Sa veneration, adoration, veneration.
Yung paghalik, napapanood din po ba sa veneration? Ganun din naman sa adoration. Yung pinapasad, ang ribulto, napapanood ba yan sa veneration? Napapanood din yan sa adoration. Yung sinisindihan na sinisindihan yung ribulto na insenso o na kandila. Yan po ba ay nasa veneration? Yes. Nasa adoration? Yes. Yung pagtirapa, nasa veneration, nasa adoration. Yung dumadalangin tayo, nasa veneration, nasa adoration. Ano maintindihan natin? Mamaya, pagbibigyan natin ng pagkakataon nito kaibigan natin na magaling na mahusay na defender ng aral ng Katoliko. Bibigyan natin ng pagkakataon ito, ipaliwanag kung ano ang pinagkaiba ng veneration at adoration. Salamat! Second, sa cross-examination tayo, Bro Jared. 15 minutes. Okay ka na ba, Bro Mark? Ready? Sangayon ka ba sa ating tema na patutunayan ko na ang larawan ng mga santos ay Diyos-Diyosan? Sangayon ka sa tema na patutunayan ko na ang larawan ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan? Sangayon ka, hindi? Ay, sangayon. Ayun, mga kawan. Okay, proceed. Ngayong sangayon ka, ayon sa ating tema, alin ang hindi Diyos-Diyosan? Ayon din sa ating tema, yung larawan ng mga santos, gaya ng simbahang Katoliko, o larawan ni Buddha? Kategorikal. Parehas. Objection mo dito? Okay, anong Ang objection? tanong ko, categorical, you should answer that categorical. Hindi pala marunong sumagot dito. Okay. Sagot, Pastor. Okay, moderators time. Sagot po kayo, categorical. Pili lang po kayo. Yung ribulto ni Buddha. Pero po, may bibilang din po ang ribulto ng Simbahang Katoliko kasi hindi nga eksakto mga mukha yan eh. Guni-guni, illusion, kutob-kutob, na yan, niluloko natin sa sarili natin na yan ang mukha ni Kristo. Okay, sunod na tanong. Diyos-Diyosan yan. Okay, sunod na tanong. sunod na tanong. Ngayong Diyos-Diyosan ang larawan ni Kristo o larawan ng mga santo, yung ibinigay ni Kristo sa 4.3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible. Sabi mo kasi ang larawan ng mga santo, Diyos-Diyosan. Therefore, si Kristo pala promotor ng pamamahagi ng Diyos-Diyosan o ikaw, categorical. Si Kristo ikaw. Si Kristo. Si Kristo ikaw. Ipit na. Moderator, ipit na. Next question. Next question mo kayo. Okay, next question. Sunod na tanong. Sabi mo kanina, si Buddha. Naintindihan mo ba ang aking unang tanong kaya sinabi mo si Buddha? Yes or no? Yes. Yes. Ngayon, sabi mo si Buddha. Naintindihan mo yung tanong ko. Yung tanong ko, ayon sa aking tema, ano yung mga hindi Diyos-Diyosan? Yung larawan ni Kristo o larawan ni Buddha? Sabi mo, larawan ni Buddha. Ngayon, saan mababasa sa Biblia na ang larawan ni Buddha hindi Diyos-Diyosan? Dahil sinabi mo yun, sumanayon ka sa tanong ko, anong kapitulo, versikulo na ang larawan ni Buddha hindi Diyos-Diyosan? Tubag sa ako pamutanan. Next question. Next question. Next question. Sunod na tanong. Tinatanggap mo ba, Mark Ombao, na lahat ng larawan, pati larawan ng mga santos, ayon sa Biblia, ay Diyos-Diyosan? Yes or no? Yes. Yes. Okay, paliwanag. Anong yes? Sa 3 ng ikalawang kronika, ang Diyos mismo nag-utos na umukit ng larawan. Premise ito, moderator ha? At yung larawan na inutos ng Diyos ay larawan ng mga banal. Ngayon, kung lahat ng larawan, pati larawan ng mga banal ay Diyos-Diyosan, sang-ayon ka ba na ang Diyos mismo promotor ng pamimigay ng Diyos-Diyosan o ikaw? Categorical. Ikaw daw ba ako? Hindi. Next question na naman. Next question. Graduate na to, moderator. Sunod na tanong. Meron ka bang mababasa sa Biblia na ang larawan ng mga banal na inutos ng Diyos ay Diyos-Diyosan? Ayon mismo sa konteksto ng 3 ng ikalawang kronika? O ito ay hindi Diyos-Diyosan? Categorical. Diyos-Diyosan. Ay, Diyos-Diyosan. Ngayon, Okay. ngayong Diyos-Diyosan, yung inutos ng Diyos na larawan ng mga banal, ano, maiimpyerno ba ang Diyos sapagkat Diyos-Diyosan yung ipinabigay niya o ikaw ang maiimpyerno? Categorical. Next question na naman. Pakimic na pakimic. Para marinig ng mga tao. Wala sa pagpipilian. Next question. Objection mo dito. Okay. You should answer that categorically. You are under cross-examination. Yes po, bro. Nasa rules po natin yun sa na most answer categorical if categorical. So, proceed. Okay na. Next question. Okay, sunod na tanong. Sabi mo, yung paghalik
ay uri ng pagsamba. Sangayon ka ba na sinabi mo yun o sinungaling ka? Kategorikal. Sangayon ako. Ayun, sangayon. Ngayon, Well, hindi pagsamba, lalo hindi yan ang eksaktong larawan ng Diyos, larawan ni Cristo, or yung pinuportray niya, hindi yan eksakto. ngayon, pag humalik ka sa isang santo o banal na halik, maiimpyerno ka ba? Yes or no? Yes, mga impyerno tayo pag tayo sumasama sa Diyos-Diyosan. Objection, moderator, wala ko sinabi sumasama sa Diyos-Diyosan. Ang tanong ko sa'yo, yung paghalik sa banal. Wala ko sinabi na Diyos-Diyosan. Okay, Ang sir. tanong ko sa'yo, yung paghalik pa sa banal, na ikaw mismo ang nagsabi, ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga gumagawa ba nun may impyerno o ikaw ang may impyerno? Mga impyerno, kasi sa ni Pablo, yung simulan siyang alayan, sabi niya, huwag niyong gawin iyan, mga tao rin kami katulad niyo. Buhay pa sila, ha? Buhay pa sila, ayaw nilang pinagsisilbihan, Okay na, sunod na tanong. Ngayon, Pero ngayon patay na sila, okay na, bro, tayo na. ayaw gumagawa. Okay, ngayon, Okay, okay po. marinig niyo mga kapatid ha, knockout ito. Ngayon, sabi na, ang paghalik sa mga santos ay pagsamba. At yung paghalik doon ay ikay impyerno. Sa 16:16 ng Roma, utos ni Pablo, magpatian ng banal na halik. Maiimpyerno ba si Pablo sapagkat pinababati niya ng banal na halik yung mga banal? O ikaw ang maiimpyerno? Kategorikal. Next question na. Next question. Okay, sunod na tanong. Saan mababasa sa Biblia o sa Synoptic Gospel ni Cristo na ang paghalik ay uri ng idolatria o pagsamba? Paghalik kakis ha? Nasa ano yan? Nasa... Synoptic Gospel ha? Lucas, Marcos, Aklat ng Juan at Mateo. Konsiderado na Synoptic Gospel ni Cristo. Huwag kang magbabasa ng basura lalata. Basahin mo daw sa Synoptic Gospel, bro. Wala, nasa Old Testament. Old Testament. Okay. Wala nang iba nabasa. Ngayon, wala kang nabasa. Ano? Ulit ang tanong, Mr. Marco Bao. Sa ating tema o ating proposisyon, aking patutunayan na ang larawan ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan. Ayon sa ating tema, alin ang hindi Diyos-Diyosan? Yung larawan ng mga santos o itong distilled water? Kategorikal. Yung distilled water, ay yung ano pala, yung ito ng ano, kasi ito, Ayon sa ating tema, objection moderator. Okay. Ayon sa ating tema, pinirmahan niya, nagpirmahan kami kanina sa kumpento, patutunayan ko na ang larawan ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan. Ngayon, ayon sa ating tema, Marco Bao, alin ang hindi Diyos-Diyosan? Yung larawan ng mga santos, gaya ng nakikita mo? O itong distilled water? Kategorikal. yung larawan, ribulto na inikilala. Categorical po. Kategorikal, bro. Sagot po kayo dun sa Categorical. Pero yun ang kategorikal. Yung, Ayoko nang yung objection, moderator. You are under cross-examination. Huwag ka naman maipit. kung hindi nyo po kayang sagutin, mag-next question na lang po tayo. yung sabi ko, yung larawan ng mga banal, Ayun, larawan ng mga banal. Di pala Diyos-Diyosan. larawan na guni-guni. Larawan sa Salamat, salamat. Ngayon, tinatanggap mo na ayon sa ating proposisyon, ang hindi Diyos-Diyosan ay larawan ng mga banal. Si Santa Maria ba ay banal? Kategorikal. Banal, Ayun. pinaging banal, okay? Pero po, ang problema po nga iba-iba yung variation iba-iba ang mukha ng Maria, kahit ipagtabi-tabi natin yung mga ribulto, kung ako lumuhod dito, iba yung mukha na ko, sa iba doon, alin ang tama? Okay na. Alin ang tama? Alin tama? Ang lumuhod ako, ibang Maria. Ay, gusto, saan? Okay na, ngayon, kung ayon mismo sa iyong sagot, Diyos-Diyosan ito, sa 3 ulit ng ikalawang kronika, iipitin kita dito, Mr. Marcombao. Baka matiwalag ka sa inyong relihiyon. Sa 3 ng ikalawang kronika, yung ginamit na term ay meklaet, graven images, at ang Diyos mismo ang nagutos. Tanong, itong larawan na ito, graven images ba o meklaet? O bote ng tanduay? Kategorikal. Graven image. Ayun, graven images pala. Salamat. Proceed. And inutos pala ng Diyos. Okay, paliwanag daw, bro. Paliwanag. Hindi pinag-utos, mula Genesis hanggang Revelation, balik-balik ka ng Biblia, wala tayong magbabasa, nagawan sila ng ribulto, gawan sila para luhuran, pasanin, pagsilbihan, halik-halikan, wala pong kahit balik-balik kayo mo,
Papuputihan mo ng paputihan, mamamatayan nyo ng Okay na. maputa yung... Ibig sabihin, Mr. Mark Ombao, ang pagpuposisyon pala at pagbubuhat sa mga larawan ay ikai-impyerno o ikaw ang may impyerno? Ika-impyerno Ayun. pagka huwad na litrato, itsura ng nire-representahan. Okay, sunod na tanong. Makita ang larawan ng girlfriend mo, makita mo iba ang larawan. Okay na bro, okay na. Hindi ka magagalit. Okay na bro. Okay na. Dapat natin. Hindi ako magagalit. Girlfriend ko yun eh. May girlfriend rin to. Okay naman. Ngayon, kung ikai-impyerno pala ang pagpapasal sa larawan, sa sais-sais ng Josue, yung term na ginamit doon ay Meklaet at pinasan nila at niligid nila sa bayan. Pag sinabing Meklaet, graven images o human graven images kahalintulad ng larawan ni Santa Maria, maiimpyerno ba yung pinagkakatiwalaan ng Diyos dahil nagpasal sila ng larawan at iniligid sa bayan? O ikaw at ang buong born again Christian sa buong o sa buong Pilipinas ang maiimpyerno? Sino? Yung mga propeta ng Diyos na nagpasal o kayong lahat ng born again Christian na sa demonyo? Yung mga propeta ng nagbuhat, Objection mo dito. Ang tanong mo ka di ba? Hindi na makasagot ang Categorical tinuro. po. Bro Jared, huwag niyo pong sasabihin po na sa demonyo po. Ganun. Ito moderator. Maimpyerno. Ito lang moderator. Ang tanong ko sa kanya napakadali. Sagot po kayo, categorical. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, inamin niya kanina, mga kapatid, mga igsuon, nasa sais-sais ng Josue, ang pagpapasa ng larawan ay makaiimpyerno. Yung mga propeta ng Diyos na pinagkakatiwalaan niya, sa sais-sais ng Josue, nagpasa ng rebulto na in Hebrew ay Meklaet, kahalintulad ng larawan ng Iglesia Katolika. Maiimpyerno ba sila o ang buong born again Christian ang maiimpyerno kasama ka? Categorical. Mamili ka sa dalawa. Categorical. yung mga propeta, Objection, moderator. Okay, so sagot po kayo, categorical bro. hindi kategorical. Categorical. Pakiulit na lang po. Hindi pagpipilihan mo dalawa. Hindi, categorical. Sino may impyerno? Sino na nagbuhat ng larawan ng mga propeta ng Diyos na pinagkakatiwalaan ng Diyos o ikaw? Sagot. Okay, sagot po. Silang nagbuhat o ang bubuhatin, Objection, moderator. Okay, sagot po kayo sa bro. Ay, naku, Kung di naman naiisip sagot po na. kayo bro, moderator tayo. Naisip na. Ang kategorical ko, yung nagbuhat. Ah, sila may impyerno. Salamat. Kung ang bubuhatin ay buhat na imahe. Okay. Sunod na tanong. Sabi mo, maiimpyerno sila kung ang binuhat nila huwad na imahe. Ngayon, yung binuhat nila na inutos ng Diyos sa in Hebrew ay Meklaet. Banal na larawan ba yun? O balbal na larawan? Okay, graven images na Ang tanong ko sa'yo, banal o balbal? Banal daw ba o banal? Dahil andun yung presence. Objection mo Okay, dito. sagot po kayo, categorical po. Sagot. Wait lang po, huwag po tayong sabay-sabay. Pag Banal. Dahil Ayun, banal. Salamat. yung Ark of Covenant, dahil yung Ark of Covenant, sa pagitan ng dalawang kerubin, andun ang presensya ng Diyos. Sa mga hindi nalalahan ng presensya ng Diyos sa gawa ng kamay ng tao. Pero dun sa Ark of Covenant, sa pagitan ng dalawang kerubin, andun yung presensya. Yun yung binubuhat nila, hindi ribulto lamang na gawa ng kamay ng tao. Hindi po nananahan ng kawalatian ang presensya ng Diyos sa gawa ng kamay ng tao. Okay, sunod na tanong. Dito sa pagitan ng dalawang wait lang bro, wait lang. Tapusin mo na natin. Okay na? O sige, lubos mo oras eh. Okay, sunod na tanong. Ngayon, kung hindi nananahan o sa The Ark of Covenant lang nananahan at hindi sa larawan ng Iglesia Katolika, yung pinagbatayan namin ng paggawa ng larawan sa 3 Gs ng ikalawang premise mo, moderator ha? Sige. Sa Bible Commentary, this is picturing the presence of God. Ngayon, kung ang nasa 3 Gs ng ikalawang kronika ay may presensya ng Diyos, ang Hebrew word na ginamit ay Meklaet o graven images. Tanong ko sa iyo, graven images ba ito kahalintulad na inutos ng Diyos at nandun ang presensya ng Diyos o ikaw yung graven images? Ang sagot ko, bro, Categorical. graven images. Categorical po. Oh, categorical. Yung categorical sagot ko, graven images. Ayun, Okay, graven images pala. graven Salamat, umami na naman. Pero Old Testament yan, wala pa sila Maria, mga doon apostol, si Kristo. Kaya ang layo ng inuubutan mong talata. Pero Jared, huwag natin pilipitin ang nakasulat. Objection, moderator. Huwag niyo sasabihin pinipilipit. Wala akong pinipilipit dito. Okay bro. Pinipilipit pa ako dito ng talata. Pinabasa ko, hindi ko pinipilipit. Mamaratang ka. Tinan mo, kamangmangan na yan eh. At ang pag-iisip ng kamangmangan, dito ka bro. Sa 24 may pinagawilaan kasalanan. Nagkakasala ka sa sinasabi mo. Di naman ako pumipilipit dito eh. Nagsasalita ako, namamaratang ka. Pero bira ka naman yun. Ngayon,
human graven images. Ang tanong ko sa iyo, si Santa Maria ba ay human? Kahalintulad ng nasa 3 ng ikalawang kronika na human graven images? O alien si Santa Maria? Categorical. Graven images na Ang tanong ko sa iyo, human graven images si Santa Maria? Graven image. Ayun, human graven images. Salamat. Ang problema, yung pinaghuhugutan ng talata, ay hindi po patungkol sa mga 12 apostles, kay Kristo, hindi po sa mga pinagagawa ng mga ito. Sunod na tanong. Ngayon, kung graven images o human graven images ang nasa 3 ng ikalawang kronika at si Santa Maria ay human graven images na ating nakikita ngayon, magkaparehas pa yung inutos ng Diyos at yung larawan ni Santa Maria ngayong parehas na graven images? Ang magkaiba Yes or no? Malayo. Yes or no? Yes or no? Yes or no? No, Yes, magkaiba. no. No, no. Magkaiba. Bakit magkaiba? Okay? Yung graven images doon, tandaan po natin, mga kirubin, mga larawan ng mga hayop, mga kung ano pa, pero hindi ko patungkol sa sa mga apostles kay Maria at kay Cristo. Okay? Next question. Okay, sunod na tanong. Therefore, hindi pala larawan ng Iglesia Katolika ang nasa 3 ng ikalawang kronika sapagkat mga anghel. Yes or no? No, dahil dahil yung ang tawag ito, Ulitin ko lang yung tanong kasi nakakaranta na si Mr. Marcong Bawa. Ulitin. Ngayon, kung hindi larawan ng Iglesia Katolika ang nasa 3 ng ikalawang kronika, gaya ng sinabi mo na inutos ng Diyos, sang-ayon ka ba sa sinabi mo o yung sa sinabi nitong manunood? Sabi mo ito. Saka yun ako design ako sila. Hindi, objection mo, Director. Naipit ka naman. Ang tanong ko sa iyo, sang-ayon ka ba sa sinabi mo na ang nasa 3 ng ikalawang kronika ay hindi larawan ng Iglesia Katolika sapagkat anghel? Tinatanggap po ba yun? Yes or no? Tinatanggap. Ayun, tinatanggap. Kasi Salamat. po, nandun ang nasa kronika, ito po ay kirubin, okay? Yung dalawang kirubin na yan, hindi po dyan nananahan ang presensya ng Diyos. So, dito sa pagitan. Pero Jared, Okay, sunod na tanong. Sunod na tanong. Okay na bro. nasa pagitan, wala Okay. dun sa graven images. Okay na, sunod na tanong. Ngayon, kung hindi larawan ng Iglesia Katolika ang nasa 3 ng ikalawang kronika sapagkat mga anghel, tanong, kung larawan ng Iglesia Katolika, anghel ba kagaya ng nasa 3 ng ikalawang kronika? O ikaw to? Kategorikal. Anghel. Ayun, anghel pala. Hindi parehas. Pero hindi yan yung nasa Ark of Covenant. Hindi ganyan yung Parehas pala eh. yung nasa Ark of Covenant. Pagkaiba po yung description. Ibig sabihin, guni-guni lamang nila or pinapaniwala nila sa sarili nila na pareho. Kahit na magkaiba. Okay? Next question. Okay, ngayon sabi mo guni-guni. Saan mababasa sa 3 ng ikalawang kronika na yung pinagawa ng Diyos ay guni-guni? Wala po. Ayun, wala. Ito yung wala sa Biblia sinasabi mo. Okay, sunod na tanong. Ano na tanong? Ito ha, pagbibigyan na kita, bro Mark. Kasi baka makasupport ako eh. Pagbibigyan kita. Sabi mo sa Old Testament lang. Ngayon, babasahin ko ulit yung hindi mo maigibang talata sa 4:3 ng ikalawang Korinto. Christ give us the best picture of God na in Hebrew ay may clear. Okay, last 30 seconds. Last 30 seconds. Ngayon, meron ba akong nabasa sa New Testament dahil ang sabi mo mababasa lang sa Old Testament ang mga larawan ng mga santo? Paano? Itong ikalawang Korinto 4:3 na si Kristo mismo ang nagbigay ng larawan ng Diyos. Old Testament o New Testament? Kategorikal. New Testament. Ayun, hindi meron pala. Para sa paliwanagan, no? Sabi dito sa 2 Corinthians 4:3, Ito basahin mo bro. kung Objection ang moderator. ebanghelyo Objection moderator. lukbungan pa, Time na, time na. may Time na po. kalukbong Time na. sa mga papapahamak. Wala ko yung sinasabi niya, no? Time na bro. Okay, proceed tayo sa... Next question. Time na bro. Time na po, bro. Okay. Sino maglalagay ka na? Proceed tayo sa rebuttal. Tatanong si Bro Jared kay... Hindi, ako ang magpapahayag. Siya magtatanong mamaya. Okay, ako, moderator. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, nakita nyo ang kapalpakan, kabakakan, kabulaanan, kasinungalingan ayon sa 8:44 ng 1 ni Mr. Mark Ombao na kinatawan ng born-again Christian. Bakit? Siya mismo kumain. Nalarawan ng Iglesia Katolika ang nasa 3 sa ikalawang kronika. Ano pa magdede
sarili mo, sa sarili mong hukay na tatay ka sana, nalaglag ka. Maliwanag na maliwanag. Hindi niya naigiba ang ating napakasimpleng haligi na ang Diyos mismo ang nag-utos na umukit ng larawan sa testis ng ikalawang kronika na ang kahulugan sa Hebrew ay meklait o graven images o yung graven images kahalintulad ni Santa Maria Virgen. Kayo, meron ba inyong testament na inutos ng Diyos? Maliwanag eh. Talagang hindi ka sa Diyos, hindi mo napakinggan, ninenervyos ka. 3:12 ng Apokalipsis, ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi. Kaya nga kami may mga haligi sa inyo, TV. Tapos tatalon-talon tayo sa inyo. Kung bira ka naman, oh. Haligi ng mga santo eh. In Hebrew, meklait, graven images. Patunay na ipinatuloy in New Testament yung kautusan ng Diyos in Old Testament sa 3:10 ng ikalawang kronika. Ngayon, baka basahin mo yung 7:12 ng Hebreo. Ang tinutukoy doon is Levitical law. Hindi kasama yung larawan doon. Sapagkat ipinatuloy yun. Si Kristo mismo ang nagbigay nun. Ngayon, babasa-basa nung talata niya binasa, dito mo ko tanungin at ito ang basahin mo. Sa The Message Bible. Because the rules of this debate, acceptable all versions of Bible. Greek, Hebrew, ang dating Biblia, SDA, ano SDA? Tapos ikaw pa yung, ayan ang dami, hindi ko naman mabasa lahat to. At isa doon ang binasa natin sa The Message Bible. Hindi niya natutulan ng lahat ng talata. Sumang-ayon siya, umamin siya, talo na ba siya? Talo na. Kaya, Mr. Mark Ombao, sasamahan kita, magpabautismo ka sa simbahang Katoliko. Kasama yung mga miyembro niyo. Bumalik na kayo sa simbahan na siyang haligi at sukaranan sa kamaturan sa 3:15 ng unang Timoteo. Bumalik ka na, Mr. Mark Ombao. Tatanggapin ka. Kaya gusto matanggap ka ng bulaan. Basta't nagpakababatinong ka pang kanyang utos. Ano ang kanyang utos? Malamang sabihin niya, ang Diyos ay ka sinasamba sa Espiritu at katotohanan. 4:24 ng buwan. Wala akong tutuldo. Nasa Katikismo ng Catholic Church yun. Ngayon, kung ang Diyos ay utos, sambahin sa Espiritu at katotohanan, sa papaanong paraan? Yung katotohanan na konteksto sa 4:24 ng buwan, yun yung pagsunod sa utos ng Diyos. Ano yung isa sa utos ng Diyos? 3:10 ng ikalawang kronika, sa kabanal-banal ang bahay, umukit ka ng larawan. Larawan ba to? Larawan. Larawan ba yung utos ng Diyos? Larawan. Ano in Hebrew? Meklait o human graven images, kahalintulad ng mga santo ng simbahang Katoliko, sapagkat wala kang mababasa na ang larawan ng mga santos na inutos ng Diyos ay konsiderado na Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. At ikaw na mismo ang umamin nun, Mr. Mark Ombao. Kaya congratulations, Mr. Mark. Okay na? Congratulations sana sa iyong pagkatalo sa diskusyon na ito. Malamang may mga itatanong ka. Alam ko, iipitin mo ko, pero never kang makakaipit basta si Brother Jared ng Catholic Faith Defenders ang makakalaban mo. Dahil babasahin mo pala, alam ko na ang babasahin mo sapagkat dati akong protestante. Dating protestante. Bakit umalis? Dahil napatunayan nila na mali ang kanilang paratang sa simbahang Katoliko na ang larawan ng mga santos o yung inutos ng Diyos sa kanyang simbahan o haligi sa 3:12 ng Apokalipsis ay Diyos-Diyosan sapagkat wala tayong mababasa niyan. Utos pang ipataas eh. Kayo naman pinupukpok nyo ng martilyo. Utos itaas. 3:14 naman. Ang ginagawa ng born again Christian, pinupukpok ng martilyo. Tama ba yun? Ay nako. Insensado. Mga kapatid, mga kaigsunan. Nagpa-print pa siya, may laptop siya, tayo old school. Hindi ko pa nga nabasa lahat yan eh. Kaya, maliwanag na maliwanag, siya lang ang nagpapalabo. Yung ginawa ng mga propeta na inutos ng Diyos sa kanyang templo na ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo sa 5:17 ng Mateo ay hindi mga Diyos-Diyosan, kundi larawan ng mga banal. Kaso kayo, wala kayong banal. Ang babait nyo. Ito kami, born again. Dati ako nagiinom, ngayon hindi na ako nagiinom. Bulaan ka naman. Hindi pala Israel. Dati ka na nasa simbahang Katoliko ko, hindi ako ng bababae. Ano bababae ko? O ngayon nasa born again ako, hindi.
po talaga mga born again, ano? Mahilig sa ganyan, mga testimonya na ano eh. Kasinungalingan eh. Kaya proceed tayo sa ating tema mga kapatid. Mga igsuon. Lahat ba ng larawan ayon sa Biblia ay Diyos-Diyosan? Sagot kayo. Hindi. Bakit? Dahil kung i-consider natin na lahat ng larawan ay Diyos-Diyosan, maski pala yung inutos ng Diyos, Diyos-Diyosan. Yung utos na iprosesyon ng Diyos sa sais-sais ng Josue, Diyos-Diyosan. Kaya tinanong ko sa kanya, kung Diyos-Diyosan, saan ayon ka ba na ang Diyos mismo promotor ng pagsamba Diyos sa Diyos-Diyosan o ikaw? Hindi siya nakasagot. Next question. Hi! Oh my God! Next question! Next question! Talagang hindi tunay na Kristiyano. Dahil kung talagang tunay kang Kristiyano, 3:15 ng unang Pedro, handa ka sa pagsagot. Lahat ng tanong natin, naipit siya, nabugok ang kanyang ulo, at baka mamaya suntuin na siya ng kanyang amang Diablo, ayon sa 8:44:1. Sapagkat pinasasama niya yung mismong utos ng Diyos na banal, kaya ang kautusan ng Diyos ay banal, at isa doon, yung mga banal na larawan na ibinigay mismo in New Testament sapagkat pinatuloy ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, Mr. Marcombao, may pagkakataon ka pang mabago. Welcome kayo sa Catholic Church. Kung paano akong tinanggap sa Catholic Church, gayon din namin kayo tatanggapin sa Catholic Church, the one, holy, Catholic and Apostolic Church, founded by Jesus Christ, David. Mr. Marcombao, may pwede ka pa magdesisyon para malinis ang iyong mortal sin sa pamamagitan ng sakramento ng bautismo. 22:16 ng gawa, magsisi ka sapagkat ang Diyos naman ay mapagpatawad at burahin mo na yung iyong stand na dati ko ring stand. Dahil alam mo, nagdiskusyon tayo noon, protestante ako, I am against to the Catholic Church, but now I am the defender of the Catholic Church because I know the truth. The Catholic Church is founded by Jesus Christ. And the teaching of the Catholic Church is came for our Lord Jesus Christ. Gaya ng ibinigay niya na banal na larawan sa 4:3 ng 2 Korinto sa The Message Bible. Tayo ba? I-wave na natin para makapagtanong na si Mr. Marcombao. Okay, yung tanong ko kayo, 15 minutes. 15 minutes, no? Okay, 15. Tabi yan. Gawin mo ng 1 hour. 15. Okay. Unang tanong, bro, Jared, yung pagsinti ng insenso, adoration, veneration. Objection, moderator. Wala akong nilatag na veneration, adoration, sindi ng insenso. Ang nilatag ko, ayon mismo sa ating proposisyon, na ang Diyos mismo ang nag-utos na umukit ka ng larawan sa kanyang templo at yun ang sinunod ng Simbahang Katolika na ipinatuloy ni Kristo sapagkat ang nagtatag ng Simbahang Katoliko sa 16:18 ng Mateo, ang ating Panginoon Kristo, kaya yung tinuloy na kautusan ng ating Panginoon Kristo, yun ang sinusunod namin sa Simbahang Katoliko. At napatunayan natin sa diskusyon na ito na yung larawan na inutos ng Diyos, ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo, hindi Diyos-Diyosan. Diyan mo ko tanungin, Mr. Marcombao. Pinapagod lang ako, bro. Pinapapunta mo ko dun sa hindi ko nilatag eh. Okay, alam ko technique yan. Objection na ito. May That is objection. Roman policy. May counter-objection na kaya. Para na ako yung objection, no, sa ating bibigan. Nalatag niya yung pagluhod. Kaya gusto ko malaman, yung ba ay adoration o veneration, nandun yung pagluhod. Kailangan, baka nagkaunti siya ata ating bibigan. Objection, moderator. Nilatag ko yon in my first stand, not in my second stand. Kaya, ang itanong mo sa akin, yung aking ipinresenta in second stand, not in first stand, because that stand is already resolved. Hindi mo natutunan. Kaya, ang tutunan mo, my second stand, gibain mo. Kung gusto mo, magrenta ka ng bulldozer, araruhin mo. Tingnan natin kung magigiba mo. Next question, Okay, Mr. Marcombao. ang hatol ko doon, objection granted na ni Bro Jared. Okay, next question na lang po ako, no? Next question po. Nabanggit mo na tinitindigan mo kanina, bro, Jared, baka magka-ambish ka ulit, no? Tinitindigan mo kanina na yung banal na mga ribulto larawan ng Simbahang Katoliko ay inutos na magpagawa. Saan po yung talata sa Biblia? Pinasa ko na kanina eh. 3 days ng 2 Kronika in Hebrew, may klayet sa
sapagkat yun ay larawan ng mga banal. Ang santos ng Iglesia Katolik ay banal, ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo, yung kinanonize ng Church ng mga banal, sa 3:12 ng Apokalipsis ng mga nagtagumpay, gagawin niyang haligi sa kanyang templo. Anong klaseng haligi? In Hebrew, meklaet, na manifestasyon ng kautusan in Old Testament sa 3 ng ikalawang kronika. Kaya, gibain mo yan, Mr. Marcubaw. Baka pwede basahin mo 1:25 ng Roma, maipit mo pa ako eh. Kaya, next question. Sundan kita, bro, Jared, sundan kita dun sa second chronicle na ginagamit yung talata. Ano po yung graven images na specific na nababanggit dyan sa second chronicle? Kung sa original translation, human graven images. At ayon naman sa Bible commentary, images that glorify God. Not Satan, para sabihin mo, Diyos-Diyosan yan. Maliwanag na maliwanag. Umangka tayo sa original translation, yung inutos ng Diyos ay meklaet o human graven images. Kasama doon si Santa Maria, kasama doon ang mga santos, kasama ang mga balaan ng simbahan Katoliko. Next question, Mr. Magumbaw. Next question, bro. Dahil sa pinagpapalagay mo na graven images, ang nabanggit sa ikalawang chronicle, pinagpapalagay mo na ito ay yung mga libult at larawan ng simbahan Katoliko. Okay? Ano po ang specific na pinagawa doon? Yung specific, magbigay po tayo kung nabasa, kung naintindihan ko natin talaga. Yung specific, babasahin ko sa original translation. So pagkat pag nagbasa ako sa dating Biblia, baka sasabihin mo, bogus. Magbasa ako sa Magandang Balita Biblia, sasabihin mo na naman, bogus. Balik tayo sa original translation. 6:6 ng Jeremias, bumalik kayo sa dating landas. Yun ang programa ko. Mapalo ka. Kaya, maliwanag na maliwanag, sa original translation, specific ang nakalagay, meklaet o human graven images, kahalintulad ng santos ng Katolikong simbahan na tinutos mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay pa nga, hindi lang sa'yo, kaya hindi mo natutunan. 4:3 ng ikalawang Korinto. Next question, Mr. Mark. Next question ko, bro, Jared. Tanggap niyo po ba na maraming variation na itsura ng inyong bibulto? Marami. Yes, maraming variation, pero isa ang nire-representasyon, yun ang ating Panginoon Kristo. Alam namin sa puso namin yun, sapagkat New Testament, sa mga apostolos pa lang, siya mismo ang nagbigay sa 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible. God give us the picture of God. Nag-update lang, pero iisang na representasyon. Yun ang ating Panginoong Jesucristo. Parang ikaw, nung bata ka, iba naman yung mukha mo. Ibig sabihin pala, hindi na si Mark Ombaw yun. Si Mark Ombaw pa rin yan, hindi na gurang. Gurang na ngayon, pero si Mark Ombaw pa rin. Next question, Mr. Mark Ombaw. Naniniwala ka po ba, bro, Jared, na sa nababanggit ko kasi sa Exodus naniniwala ka po ba na yung gintong buya ay iniisip nila na yan yung nakahon sa kanila sa ito? Ano, tanong? Naniniwala ka ba ito? Naniniwala ako, naniniwala ako eh. Pero, hindi kami naniniwala na Santa Maria tagapaglikha. Hindi kami naniniwala na si San Jose tagapaglikha sapagkat iisa lang tagapaglikha na sinasamba namin ayon mismo sa Catechism of the Catholic Church, the Holy Trinity, the one God in 3 person. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos sa 3 ng ikalawang kronika. Huwag ka na pumunta sa Guyang Ginto. Baka mamaya kay Mr. Bean ka na pumunta. Next question, Mr. Magumbaw. Yung mahirap. Tanggap po ba, balikin sa tansong ahas, tanggap niyo po ba yung tansong ahas, sinisimbolo po yung cross ni Yahushua? Basahin natin. 3:14 ng 1, at kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, na di kalaunan ni sinamba, kaya sinira. Pero meron dito manifestation ng ahas na yun, nung hindi pa sinasamba in New Testament, sa 3:14 ng 1, ay gayon rin kinakailangan itaas ang anak ng tao. Sa pamamagitan ng ano?
sa pamamagitan ng kanyang larawan na binigay sa 4:3 ng ikalawang Korinto, The Message Bible. Kanina ko pa pinabasa yan, Mr. Mark Cumbao. Baka nag-iisip ka lang ng may tatanong mo, kaya paulit-ulit. I am under cross-examination. Ngayong sumang-ayon mo yung sinabi mo. Bro, O yung sinabi ko. ngayong sumang-ayon ka na yung tansong ahas ay sinisimbolo yung cross ni Yahushua. Ayon sa 3:14 ng Wad. Ayun, sumasang-ayon ka. Dahil sumasang-ayon ka, naniniwala yung sinisimbolo nung sinamba, pinasira, pinawasak. Naniniwala ka rin po ba? Aba, sinira talaga yun. Pero yung nasa 3:14 ng Wad, hindi sinira yun sapagkat hindi sinasamba yun. Dahil maliwanag na maliwanag, our Catholic page 220, we do not worship the saint. Di namin gisimba ang mga balaan sa Cebuano. Sa Tagalog, hindi namin sinasamba ang mga santos at ang larawan ng mga santos. Kaya pinasira yung 3:14 kung ano, yung gintong ahas, kasi sinampe, baka ikaw sumamba ka rin. Sinampe, kaya sinira. Pero ang manifestasyon nung hindi pa nasisira sa 3:14 ng 1, si Kristo na anak ng tao na binigay ang larawan mismo niya sa 4:3 ng ikalawang Korinto. Kaya Mr. Mark Cumbao, wala ka pang mahirap na tanong yan. Maaari mag-search ka sa ChatGPT para maipit mo si Brother Jared. Next question. Kunin ko lang po yung posisyon nyo, Bro Jared. Ba't mo kukunin? Hindi ka naman magnanakaw. Magtanong ka. Objection, moderator. Objection. Wala siyang karapatang kumuha. Masama yan. Ang karapatan mo magtanong kung sa iyong under cross-examination. Hindi kumuha. Okay, tanong ko kayo. Pinagagaan niyo po ba yung panalangin, pagsamba at papuri sa mga ribulto? Para Hindi sa mga ribulto, kundi sa nare-representasyon ng mga ribulto. Utos, saan mabasa? 2:1 ng unang Timoteo, ipig ko sana kayo'y manaing manalangin kasama ka doon at mamagitan. Sinusulatan yung mga santos at yung nare-representasyon ng santos na yon ay yung mga kinanonize ng church at yung mga banal na mga nagtagumpay sa 3:12 ng Apokalipsis na mayroong larawan. Gaya ng ginawa ni Josue sa 7:6 ng Josue, nanalangin sa Diyos, pero nakaharap siya sa ribulto, hindi ibig sabihin ng sinasamba yung ribulto. Kaya pupunta na tayo sa intercession of the saints niyan eh. Gibain mo yung sinabi ko at nilatag ko sa diskusyon na ang larawan ng mga santo ay hindi Diyos-Diyosan. Pupunta ka na sa intercession of the saint. Baka mamaya sa saint canonization ka na pumunta. Pambihira ka naman bumalik ka sa tema. Kaya nga may kanta, bumalik ka na baby. Kaya balik na. Balik na, Mr. Mark Cumbao sa atong tema. Mr. Moderator, paunawa ko lang yung tanong ko, no? Hindi yata nakuha ng ating. Okay, objection, moderator. Ang karapatan niya magtanong, hindi sa akin ipaunawa. Tapos na yung pagsasalita mo, ang karapatan mo magtanong sa atin. Because I am under cross-examination. Ay, alam ko. May parang objection tayo. Pero okay lang. Ang tanong ko, Bro Jared, intindihin nyo, no? Intindihin nyo. Hindi ko sinasabing yung panalangin, pagsamba, at yung papuri ay pinapantungkol nyo doon sa nire-represent. Ang sinasabi ko, ipinadadaan nyo po ba sa santo yung panalangin, ay yung ribulto at larawan, pinadadaan mo po ba yung panalangin nyo, yung pagpuri nyo, at pagsamba nyo, para doon na nire-represent, ipinadadaan sa ribulto at larawan, para doon na sila nire-represent. Pinadadaan mo sa ribulto? Pinadadaan sa nire-representasyon ng ribulto, hindi sa ribulto. Bakit? Our Catholic page 220, we do not worship the saints. Huwag mo ipaparatang sabi na, sinasamba kita, Santa Maria. Panalangin namin, Santa Maria Birhen, ipanalangin mo kami. Wala kaming aral, Santa Maria Birhen, sinasamba kita. Baka ikaw sinasamba mo, pinapasa mo lang sa akin yung obligasyon mo. Magtanong ka, next question. Next question, kung hindi mo ipinadadaan yung panalangin, yung pagsamba at papuri sa ribulto o larawan, kung hindi mo pinadadaan, bakit po kayo lumuluhod sa harapan nila? Bakit kinahalikan? Bakit pinagsisilbihan at tinahandugan kung hindi nyo pinadadaan yung papuri at pagsamba? Ano tanong? Ibig po bang sabihin? Ibig po bang sabihin? Ito na po ba ang niluluhuran nyo? Kasi hindi nyo pinadadaan eh. Okay? Ano tanong? Hindi nyo pinadadaan. Objection, moderator. Hindi nyo pa pinadadaan o pinadadaan nyo? Pinadadaan namin sa nare-representasyon ng ribulto. Hindi sa mismo ribulto. Gaya ng ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue. Nakapagpatira pa siya o nakaluhod siya sa ribulto na ayon sa katuruan ng mga apostoles sa 9:5 ng Hebreo may larawan, pero sa Diyos siya nananalangin. Pinadaan niya sa mga santos dahil yun ang intercession
intercession of the saints sa 2:1 ng unang Timoteo. Pag kami bawal, pag kayo pwede, pastor, ipanalangin mo kami. Pero pag kami, Santa Maria Mire, ipanalangin mo kami. Bawal! Ay nako, unfair! Kayo alam tinatakang tao, kami ba pinagpabuhalan mo? Sunod na tanong, Mr. Marco Bao. Sundan ko yung sagot mo, bro Jared, no? Yung ba yung sagot mo? Sino po ba yung niluluhuran doon, bro Jared? Yung kirubin? Yung dalawang kirubin ba ang niluluhuran? O yung pagitan, nandun yung presensya ng Diyos? Alin po ba ang niluluhuran doon, bro Jared? Yung ribulto ng... Basahin natin, 7:6 ng Josue. Hinapak ni Josue kanyang damit at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon. Kaya nakapagpatira pa siya, nakatira pa siya sa harap ng kaba ng Panginoon, pero ang sinasamba niya yung Panginoon. At yun ang ginagawa ng Iglesia Katolika, hindi upang sambahin ng mga larawan, kundi upang respetuhin. Malino na malino sa aming katisismo, hindi sa inyo. Dahil kayo, Bible alone. At ayon rin mismo sa Our Catholic Faith, page 220, dili namin gisimba ang mga balaan o hindi namin sinasamba ang mga santos. Kaya pinapalabas mo, sinasamba namin eh. Baka mamaya punta ka na sa Sumba, magsayawan tayo dito. Next question, Mr. Maycombao. Follow up din sa Ark of the Covenant, yung Ark of the Covenant. Follow up lang po doon. Sabi dito sa number 789, tsaka sa Exodus 25:22, ano daw, sa gitna ng dalawang kirubin daw, hindi yung kirubin, sabi, basahin natin mula sa itaas, ng luklukan, ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng patotoo na nasa gitna ng dalawang kirubin. Tama po ba? Nasa pagitan yung presensya, wala dun sa gawa ng daliri o kamay ng tao? Lalabas yan, magkakaroon ng contradiction sa Biblia. Objection moderator, lalabas yan, magkakaroon ng contradiction sa Biblia. Dahil ayon mismo sa eksplanasyon ng inyong ama, ng mga protestante, dito sa Bible Commentary, Old and New Testament, yung nasa 3 ng ikalawang kronika na inutos ng Diyos, that is glorifying the God. Ibig sabihin, presensya ng Diyos nandun. Huwag ka kukuha ng pagitan. Baka mamaya ka na sa gilid magtanong. Kaya, gibain mo ang 3 ng ikalawang kronika, 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible na ang Diyos mismo nag-utos at nagbigay ng mga larawan, ng mga banal na in Hebrew ay meklaet. Huwag ka pupunta kung saan-saan. Di ba tigor ka? Hindi ka runner. Nagkamali kaya ng pinasukan mo. Sunod na tanong. Sundan kita dito sa kawalatian. Last 15 seconds. Oo, sundan kita dito sa kawalatian at sa, sa nananahan, no? Sabi dito sa 42:8 daw, sabi, Isaiah 42:8, ang aking kawalatian ay hindi ko ibibigay sa makalarawang, Pwede tayo. Sige. Sige, tanong. Pagbigyan natin, kahit ubus ang oras. Sige, tanong. Ngayon, paano mo nasabi na yung kawalatian nasa ribulto? Ngayon, yung binasa mo sa 42:8 ng Isaias, ang subject of the sentence doon, hindi may sabi. Na nandun mismo yung kalwalatian ng Diyos, ayon mismo sa Bible commentary yung mga born again. Yung subject of the sentence na hindi pa nanahanan ng Diyos sa 42:8 ng Isaias, yun ay larawan ng mga Diyos-Diyosa na siyang manifestasyon sa 24:5 sa Exodo. Kaya huwag mong pagdidikitin, Mr. Maycombao, para ka nagdidikit ng magnet na baliktad niyan. Dahil hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang kapurihan doon, sapagkat ang subject of the sentence doon in Hebrew ay Pisel, mga Diyos-Diyosan. Iba ang mga Diyos-Diyosan kesa sa larawan ng mga banal na inutos ng Diyos na ayon mismo sa Bible commentary ng mga born again, ng mga protestante. It is glorifying the deity o ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Second stand, rebuttal, 10 minutes. Proceed. Pag-itawin pa isa kang Okay. Hello? Good evening, no? Proceed. Sir ako. Sa second stand ko po, no? Siguro, magtatayo naman ako. Patutunayan ko, no? Na yung ribulto, ang larawan ng
Simbang Katoliko kay Diyos Diyosa, no? Dahil kung mapapansin natin sa presentation ni Bro Jared, napakahaba, paikot-ikot lang po, umikot lang po ang kanyang presentation na nagpagawa, okay? Nagpagawa, ang Diyos ay nagpagawa ng graven images, kaya nag-ano na siya nag-assume na siya na ito ay patungkol sa mga ribulto at larawan ng Simbang Katoliko. Okay. Habang pinamamalian ko yung mga pahayag ni Bro Jared, okay? Simultaneously magkatayo na rin po ako, no? Magkatayo na rin po ako. Bibigyan din ko yung nabanggit ni Bro Jared na kawalhatian, tumatahan, yung pagluhod, yung graven images, lahat po yan ay dadaanan natin, no? Okay? Unang po magbili po ako ng talata, no? Matatagpuan to sa Isaiah 42:8. Okay? Sabi dito, yung kawalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o sa larawang inanyuhan. Pansinin po natin yung salitang kawalhatian. Tandaan po natin, ha? Pansinin po natin yung salitang kawalhatian. Ito po ay may kaugnayan sa pagsamba at sa pagpuri. Okay? Meron po pala akong lilinawin muna bago ako mag-proceed sa aking punto na kailangan kong itama kay Bro Jared. Pansinin natin sa tanungan, pinapipili niya ako sa dalawang pagpipilian na kung saan parehas ako dihado. Kaya ako nagpas. Kung sa kanya, malinis ang konsensya niya, hindi pandaraya yun, okay lang. Hindi naman ako dito pumunta para manalo. Okay? Hindi ako naparito para manalo. Kundi ang layunin ko, maibahagi ang salita ng Diyos. Okay? Kung gagamitin ako ng ganong technique na papipiliin ako sa dalawang pagpipilian o options na kung saan parehas dihado ako, eh natural magpapasta lang ako. Kasi wala tayong rule dito na meron akong 10 seconds para hindi pumili sa categorical at mga tuwiran ako bakit ako hindi pumipili sa categorical. Kaya nawalan ako ng gana sumagot sa totoo lang. Pero okay lang, siguro, hindi naman siguro intention ni Bro Jared, no? Na gumamit ng mga technique na hindi tama, no? Pero okay lang naman. Okay. Balik ako sa kawalhatian, ha? Ano po ba ang kawalhatian? May kaugnayan ito sa pagsamba at pagpuri. Tinanong ko siya tungkol sa adoration, tungkol sa veneration. Napansin niyo ba sumagot? Hindi ito sasagot. Bakit? Ito yung simple, magaling na pandaraya ng demonyo. Ha? Bakit? Ang pinag-uusapan natin, Diyos-Diyosan. Pinag-uusapan natin, Diyos-Diyosan. Wala po ba sa topic ang adoration ang pagsamba? Wala po ba ang veneration sa Diyos-Diyosan? Ang malinaw diyan, umiiwas. Ang malinaw dyan, umiiwas. Ngayon, ano po? Okay? Ang sabi dito sa Romans, bitaw po ang talata para maintindihan natin yung salitang kawalhatian. Sabi dito sa Romans 1:21 and 23, sabi sa 21 kahit kilala nila ang Diyos, namnamin po natin yung talata, no? Isa itong pagkain, spiritual. Itong salita ng Diyos, pagkain natin spiritual. Namnamin natin, kahit kilala nila ang Diyos, sila hindi niwalhati, nilalpulat sa Diyos. Bakit daw? Bakit daw hindi nila niwalhati? Bagamat kilala nila ang Diyos, hindi nila niwalhati. Baba tayo ng 23. Sabi, pinalitan nila ng kawalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad na larawan ng tao na nasisira. Okay? Ano ang mensahe ng talata? Ha? Paano ba pinalitan nila ang kawalhatian ng Diyos ng nasisira? Paano? Malinaw yan sa verse 21. Okay? Bagamat kilala nila ang Diyos. Malinaw, no?
Bagamat kilala nila ang Diyos, sabi sa 25, sinamba nila yung nilalang. Ha? Ano po yung nilalang? May idea po ba tayo kung ano yung nilalang? Ito po yung rebulto at larawan na nababanggit sa verse 23. Ano yung sabi sa 23? Ha? Ano yung sabi sa 23? Pinalitan nila ng hindi nasisira sa isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Hinawin natin ha. Hinawin natin. 21 at 25. Nagsisamba sila. Saan daw po? Saan po sila nagsisamba? Sa nilalang. Malinaw sa 23. Ano yung nilalang? Larawan ng tao. Okay? So, magpatuloy tayo, no? Magpatuloy. Alalahanin po natin, damdamin po natin itong salita ng Diyos, no? Gaya ng isang pagkain. Alalahanin natin po na lahat ng panalangin, papuri at pagsamba, dapat kay Yahushua, kay Kristo, ipadaan para makarating sa Ama. May talata, biblical, amen. John 14:6. John 46, Colossians 3:17, John 14:13 to 14. Hindi na po hindi na po babasahin. Ilista nila lang, ikumpirma nyo kung tama yung aking mga talatang ibinigay. Maaari na tayo bumarita sa Diyos eh. Nung tinanong ko si Bro Jared, pinagdadaan niyo ba? Hindi sumagot. Di ba? Bakit hindi makasagot ang ating kaibigan? Bakit tayo lumuluhod? Hindi ba yan ipagdaan ng ating pagsamba? Ng ating luluhod tayo para manalangin? Hindi ba natin idinadaan yung panalangin? Yung pagsamba? Ha? Hindi ba natin idinadaan? Idinadaan. Ano nangyari? Ano ang implication nito? Yung kuwalhatian ng Diyos, ha? Yung kuwalhatian ng Diyos, pinapalitan ng nasisira. Bakit? Sino daw ang kuwalhatian ng Diyos? Sa Hebrew 1:3, sino daw ang sinag na kuwalhatian? Si Yahushua. Kaya si Yahushua ang dapat nating idaan ang panalangin, idaan ang pagsamba, idaan ang papuri. Bakit po dapat natin idaan yung panalangin natin kay Kristo? Kasi siya ang daan. Siya ang katotohanan at siya ang buhay. Sino daw yun? Sino ang daan? Sino ang daan? Ang daan ay si Yahushua. Ano ibig sabihin ng siya ang daan? Hindi po ang nibulto. Na para idaan natin yung ating paghalik-halik, yung ating pagluhod-luhod, yung ating pagsisili. Hindi. Sabi, bigyan ka na mas magandang talata. Sabi sa John 4:24, ang Diyos daw ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Okay? Sabi daw, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ano ang ulungan ng ng pagsamba sa Espiritu? Hindi nakikita. May talata? May talata? Yes, amen. May talata. Colossians 1:15. Si Kristo ang larawan. Siya pala yung larawan, hindi ito. Hindi yung huwag na may tanggap ni Bro Jared, no? Tanggap ni Bro Jared. Umamin. Ha? Ano yung namin ni Bro Jared? Maraming variation ang mukha ni Kristo. Maraming variation ang mukha ni Kristo. Ano ibig sabihin? Ang sabi dito, sampahin si Espiritu at katotohanan. Espiritu hindi nakikita. Sa Colossians 1, ano? Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Hebrews 11:1. Ano sabi? Ang pananampalataya daw ay katinakan na mangyari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yan ang pananampalataya eh. Hindi visual aids. Hindi aalalahanin natin ng Diyos sa nakikita natin. Okay? Hindi sa nakikita natin. Kung hindi saan? Sa Espiritu Santong patnubay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Ano ang kahulugan naman? Punta naman, proceed naman tayo sa pagsamba sa katotohanan. Okay? Para sa pagsamba ng katotohanan. Okay. Okay? Time na ba? Ano? Okay. Ano po? Mamaya po.
Okay, mamaya po. diskusyon. May tanungan po mamaya. Binasa mo kanina yung 1.25 ng Roma. At hanggang 23, hanggang 22, na pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Ngayon, sa paanong paraan? Sa pamamagitan ba ng paggawa ng larawan o sa pamamagitan ng pagluluto ng lugaw? Categorical. Tanong. Next question. Ngayon, mamadaliin natin ang tanong, Mr. Umbao, para masagot mo. Sa paanong paraan pinalitan ng mga taga-Roma sa 1.22, 23, 25 ang kaluwalhatian ng Diyos? Sa pamamagitan ng paggawa ng larawan o sa pamamagitan ng pag-breed ng aso? Kategorikal. Sa paggawa ng larawan. Ayun, salamat. Dahil ang purpose nila ng paggawa ng larawan para ipadaan yung papuri at pagsamba at panalangin. Okay? Ito po ay pinalitan nila si Kristo. Yung role ni Kristo na kung saan siya ang buhay, katotohanan at ang daan, pinalitan ng Okay na. larawan. Okay, sunod na tanong. Ngayon, kung sa pamamagitan ng paggawa ng rebulto, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan sa 1.25 ng Roma. Sa 3 ng ikalawang kronika, ang Diyos nag-utos na magpagawa ng larawan. Ibig sabihin ba nun, pinalitan ng Diyos ang sarili niya o pinalitan mo ang sarili mo? Kategorical. 1, 2, 3. Pinalitan niya yung Yan. yung unang option. Bakit? Kasi ito ay guni-guning interpretasyon ng ating katunggalit na nagpagawa. Director, Okay. huwag kang sabihin guni-guni. Ibig sabihin pala guni-guni 3 ng ikalawang kronika. Ulitin natin ang tanong. Sige. Kasi hindi niya nasagot ng maayos, moderator eh. Kung sa pamamagitan ng paggawa ng larawan, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sa 3 ng ikalawang kronika, ang Diyos nagpautos na gumawa ng larawan. Therefore, ang Diyos pinalitan yung sarili niya o pinalitan ni Mark Umbao ang damit niya. Kategorikal. Pinalitan niya yung sarili niya dahil, bakit? Bakit ko tinitindigan ito? Dahil wala akong mapagpipilian na tamang option. No? Pero ba't pipiliin ko yun? Dahil pipiliin ko yun dahil pinapakahulugan ni Bro Jared na Okay, yung next ginagawa question. doon, Next question, ito na. yung Ngayon, kanilang mga okay na bro. larawan. Ngayon, kung sa pamamagitan nun, pinalitan ng Diyos ang sarili niya, ng kalwalatian mismo niya, ayon sa 3 ng ikalawang kronika, yung mga nasa Roma na pinalitan ng kalwalatian ng Diyos na impyerno. Ibig sabihin pala, ang Diyos maiimpyerno dahil para sa iyo, pinalitan ng Diyos ang sarili niyang kalwalhatian sa pamamagitan ng pag-uutos at paggawa ng mga pananalarawan o ikaw ang maiimpyerno? Ang Diyos o ikaw? Kategorikal. Next question. Okay, next question. Sunod na tanong. Sabi mo na naman kanina sa pagluhod, ito na naman yung pagsamba. Sa 7:6 ng Josue, yung mga propeta ng Diyos nagpatira pa sa larawan upang sambahin ng Diyos. Maiimpyerno ba sila o ikaw ang maiimpyerno? I-invite mo, para ano? Wala akong pipilian. Next question. Next question na naman. Graduate ka na. Sunod na tanong. Sa Catechism of the Catholic Church o sa Katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko, sabi mo kasi kanina, pinalitan ang kaluwalhatian ng Diyos ng kasinungalingan. Anong paragraph, anong page mapapasa na sinabi mismo sa official doctrine ng Catholic Church na pinalitan ng simbahang Katoliko ang kaluwalhatian ng Diyos? Basa. Okay. Meron o wala? Meron sa kanilang... Basahin mo, basahin mo. Objection, moderator. Okay. Objection, moderator. Ipapasa mo sa kanya. Pag walang nabasa, tayo na siya sa diskusyon. Okay, showdown po ito, no? Hindi ko po sumayon. Hindi ka sumayon. Moderator, mag-rule kayo. That is your obligation. Okay. Ngayon, sabi niya, pinalitan ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Saan mababasa sa mismong official doctrine ng Catholic Church, sa Tagalog, sa English, na pinalitan ng Iglesia Katolika ayon mismo sa official na doktrina ang kaluwalhatian ng Diyos? Anong paragraph magbigay ka? Babasahin natin. Pag walang nabasa, sinungaling ka talaga. Next question. Next question. Ngayon, kung walang nabasa, tinatanggap mo ba na wala kang napatunayan o maiimpyerno ka? Kategorikal. Mr. Director, next question.
Ay, sagutin bro. Sumayan. Ngayon, sunod na tanong. Parang Sunod ulit na tanong. Sabi mo, larawan ng mga Juan ang larawan ng mga santos. Saan mababasa si Santa Maria Juan? kung mag-miss ka. Sige, next question. Next question. Saan mababasa si San Jose Juan? Next question. Saan mababasa si Maria Magdalena ay Juan? Next question. Next question. Saan mababasa si San Miguel Arcangel ay Juan? Next question ulit. Ayun, last question. Saan mababasa letra por letra? Sabi mo kasi, hindi larawan ng mga Juan. Saan mababasa Kasi ngayon, na si San Pedro, San Pablo, San Gregorio, lahat ng santo ay Juan, kapitulo, versikulo? Saan mababasa? Wala. Wala na naman. Palakpakan natin ang Diyos. Ngayon, kung walang mababasa, therefore, tinatanggap mo, talo ka na sa diskusyon, o panalo yung nagtitinda doon. Kategorya. Next question na naman. Ngayon, sa 3:15 ng unang Pedro, ang tungkulin ng Kristiyano sumagot sa tanong, tinatanggap mo ba na hindi ka Kristiyano o kaanib ka ni Satanas sapagkat hindi ka marunong sumagot sa tanong? Categorical. Next question na naman. Okay, time na bro. Time na. Conclusion. Okay, salamat. Conclusion na. Wala nang tanungan. Palakpakan natin ang Diyos. 10 minutes. Pag 10 minutes kayo bro. Oras. Salamat, no? Okay, sa Diyos ang kapulihan. Sa Diyos ang kapulihan. Sa 10 minutes na pagkakataon ko na ituwid, itama yung paraan ng ating katunggalit. No? Ano yung ginagawa ni Bro Jared? Dahil categorical, dahil bibigyan ka ng dalawang pagpipilian, ilalagay ka sa parehas mali. Para pumili ka ng mali. Yan po ba ay makadiyos na kaparaanan? Nakita niyo pang ginawa ko sa kanya yun? Hindi po eh. O, kasi naparito ako para hindi manalo sa debate. Naparito po ako para ipamulat, iparating, ipaunawa ang kanyang salita. Okay? Ano po ang salita niya? Okay? Sabi, lumabas to sa bibig mismo ni Kristo, no? Lumabas mismo sa bibig ni Kristo. Malin? Sambahin daw ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ha? Sambahin daw siya saan? Sa libulto? Ipadaan sa libulto? Kaya pala, na binabanggit sa Hebrew 1:3, ang sinag ng kawalhatian ay si Kristo. Bakit yung kawalhatian hindi ibibigay sa libulto? Bakit po hindi ibibigay sa libulto? Para hindi ipadaan ang pagsamba at panalangin at yung papuri sa gawa ng kamay ng tao. Ang hindi po kasi naiintindihan ni Bro Jared, okay, ang hindi naiintindihan ni Bro Jared, yung pinapaan nila sa Act of Covenant, hindi yung kirubin. Alam po ba natin yun? Yung pagitan ng kirubin, ano po yun? Space. Gawa ba ng kamay ng tao yun? Hindi po. Kasi dapat natin i-reconcile ang talata. Ano mabasa natin sa talata? Ha? Na hindi siya tumatahan sa gawa ng kamay ng tao. Yung kawalhatian na hindi niya ibibigay. Bakit hindi ibibigay? Kasi kay Kristo yung kawalhatian. Kay Kristo ipadaan ang papuri, panalangin at pagsamba. Kapag nilagyan natin ng nilagyan natin ng proxy o replacement si Kristo, ipapadaan natin sa gawa ng kamay ng tao o libultong larawan, isa pong malaking kalapastangan po yan. Ano naman po ang kahulugan? Ipagpatuloy ko yung aking presentation kanina. No? Ano po ba ang kahulugan ng katotohanan? Pagsamba sa katotohanan? Ano po ba yan? Malinaw na malinaw yung pag-amin ng ating katunggalit. Iba-iba ang muka. Iba-iba ang muka ng kanilang larawan at ribulto. Tanggap nila yun eh. Kung meron doon 19, iba ang muka. May isang tumama. Pagpalagay natin may isang tumama, hindi yung mukha ni Kristo. Ipagpalagay natin. Lumuluhod tayo. Iniisip natin. Iniluluko natin ang sarili natin na yan si Kristo, yan si Kristo. Yan ba ipagsamba sa katotohanan? Yan po ba ipagsamba sa katotohanan o pagsamba sa kasinungalingan?
Eh, kung lumuluhod ka sa buhay, kaya ako nasasabing Diyos-Diyosan eh. Bakit ka nasasabing Diyos-Diyosan? Huwag na itsura niya yan eh. Huwag sa itsura niya. Yung time ko. 2 minutes ba? Ay, ang bilis ah. 5 minutes. 5 minutes lang pala. Okay? Sabi dito, no? Okay? Ang pagsamba sa ano, no? Sa larawan, ay nagkukumit po tayo ng adultery. Naiintindihan po natin yung salitang adultery. Pakikiapil. Bakit po tayo nakakakumit ng adultery? Ha? Sabi dito sa Jeremiah 3:9, sabi siya'y sumamba, namnamin po natin yung talata, na parang isang pagkain. Siya'y sumamba sa pamamagitan ng bato. Pamamagitan, gumamit. Ibig sabihin, naiintindihan po natin salitang yun? Siya'y sumamba sa pamamagitan o gumamit ng mga bato at kahoy. Isa po itong, isa itong adultery, no? Isa itong pakikipag-atid. Bakit pakikipag-atid? Kasi walang pinagkaiba ito sa nangyari sa Ehipto, sa ilang. Bakit? Yung gintong buya, iniisip nila si YHWH na nag-ahon sa kanila sa Ehipto. Pinaniniwala nila sa sarili nila, yan yung nag-ahon sa kanila. Yung gintong buya na yan yung nag-ahon sa kanila sa Ehipto. Iniisip lamang nila yun. Nag-improve na po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nag-improve na. Mukha na siyang tao. Okay? Nag-improve na pa para mas katanggap-tanggap. Bakit? Kahit hindi na mukha ni Kristo, isipin natin siya yan. Isipin natin siya yan. Walang pinagkaiba sa ilang. Nasumapa sila sa gintong buya, iniisip nila na yan ay si YHWH na nagsampa sa kanila sa ito. Kaya mga kapatid, sayang nagulat ako, 10 minutes biglang binawi ng 5 minutes na. Ngayon, anong maintindihan natin? Ito na lang po, maaaring hindi ko naihayag ng maayos dahil sa hindi ko na-expect yung rule ay pabor sa technique na gagamitin ng ating katunggali. Pero pagkamat ganun pa man, okay lang. Hindi babalik po ang salita ng Diyos. Sabi sa Isaiah 55:11, hindi babalik ang salita ng Diyos na walang pakinabang sa kanyang pinagkasubuan. Okay? Kaya mayroong salita ng Diyos na papasok sa mga puso ng bawat isa dito na maaaring 2 years from now, bukas, o susunod na taon, mamumunga to. Magkakaroon din ng kapakinabangan sa atin. Nakasalalay po dito yung ating kaligtasan, ang ating eternal life, kaya po huwag natin baliwalain. Tandaan po natin, kung hindi maintindihan nyo ang pinagkaiba, hindi nyo mapagkaiba o ma-distinguish adoration at adoration, maaaring nakakagawa po tayo ng adoration instead na veneration. Amen. Salamat. 5 minutes. Okay, Bro Jared. Ano pala kayo? Tag 5? 5 rin ako. Pwede mo na rin gawing 4 para fair sa ating katunggali. Ako na lang mag-a-adjust. Ngayon, sabi niya, hindi daw natin alam at pakikiapid daw sa Espiritu Santo ang veneration and adoration. Alam kong dyan niya ako dadalhin. Dahil stand ko yan noon nung ako'y protestante pa. Kaya congratulations, graduate ka, suman next question, best on out of context presentation, at higit sa lahat, Miss Universe Impierno. Ngayon, ano ba ang kahulugan ng veneration? Basahin natin. Paggalang. Ay mismo sa dictionary, ang word na veneration ay paggalang. Kung para sa kanya, ang paggalang sa mga banal ay kasalanan, ibig sabihin pala, ang Diyos mismo ang kumukonsinsi natin na gumawa ng kasalanan. Bakit? O, basahin natin dito sa 2:17 ng unang Pedro. Igalang ninyo ang lahat ng tao. Kasama ba yan doon? Kasama. Lahat ka ng tao eh. Alam ka namang alien si Santa Maria. Alam ka namang manok si San Pedro. Tao yon. Tao. Sabi nga ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya, kung ang veneration ay paggalang para sa kanya, kasalanan, Diyos pala mismo ang nagpapaumpisa ng magkasala ng tao. Napakasama naman ng Diyos na pinakikilala mo. Na kumbaw, kung kami hikayatin mo, kayo na lang. Huwag na kami hikayatin dito. Dahil ang lupit ng Diyos na pinakikilala mo. Ang Diyos ng Biblia
Kristo ang daan. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pagtanggap sa utos niya. At isa sa manifestasyon nun, yung adoration. Na nangangahulugang pagsamba. Ang second semester. Sa papaanong paraan? 4:24:1 sa Espiritu Katotohanan. At isa sa manifestasyon nun, yung pagsunod sa utos ng Diyos na hindi niya napatunayan na Diyos-Diyosan. Nasa 3 ng ikalawang kronika, sa kabalan-panalang bahay ay umukit ka ng larawan. Anong larawan? In Hebrew Meklaet, hindi niya naigiba na ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo in New Testament. Kata sila'y nagkakatipon sa templo. 2:46 ng gawa sa Portugues, y el separando unánimes todos los días ng templo. Araw-araw silang nagsisipanatiling matibay sa templo. Eh kayo, wala kayong templo. Renta por laging. Anong klaseng templo? Reskis ng ikalawang kronika, sa kabalan-panalang bahay, mayroong larawan. Tanong, yung mga nakapasok sa born again, may nakita ba kayong larawan o stage? Stage! That is for entertainment, not by worshiping. Dahil, Webe 1 ng Hebreo, mayroong mga palatuntunan ng pagsamba. At isa doon yung ginawa ng mga propeta in Old Testament, na habang nananalangin sila sa 7:6 ng Josue, mayroong larawan, mayroong altar, hindi stage na mag-praise the Lord, hallelujah ka, hallelujah, hallelujah, ganun ang born again Christian. Aani pa ba tayo dan? Naku, wag na, malupit ang Diyos, peke ang relihiyon, self-interpretation, sapagkat hindi naman sa kanila ng galing ang Biblia. Oh, naku. Year 405 AD, historically speaking, the Catholic Church canonized and compiled the Bible. Buhay na kayo ba? Hindi. Ay nako. Kaya wala kang karapatang gumamit ng talata at kung para naman sa'yo ay tama yon, may tama ka talaga sapagkat out of context ang iyong presentasyon. Kaya maraming salamat mga kapatid at ating natindigan sa awat pulong ng Diyos na ang kanyang mga utos na banal na larawan ay hindi konsiderado na Diyos-Diyosan. Viva Cristo Rey mga kapatid! Time, bro. Salamat sa Diyos. At meron tayong question and answer bago tayo matapos. At yung mga gusto pong magtanong, okay, pwede pong magtanong kay Mr. Mark Ombao ay pila lang po, isa-isa. At mga gusto magtanong sa akin,